Ayon sa mga defense analyst, ang susunod na digmaan na maaring maganap, ay malaki ang pagkakaiba sa nakasanayan natin na sasaksihan sa mga balita sa mga nakaraang digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa larangan ng aerial warfare. Kasabay kasi sa pag-usad ng panahon ay ang pagbilis ng mga technological advancement na nagaganap, lalo na sa bahagi ng aircraft engineering, electronic and communications, computer technology at iba pa. Siyempre pa, alam natin ang pangunguna ng bansang Amerika sa larangan ng makabagong teknolohiya. Ang US military, partikular na ang Air Force at Navy nito, ang itinuturing na pinakamalakas at makapangyarihan, kung ikukumpara sa mga katapat ng ibang bansa, at malaking bahagi nito ay ang patuloy nilang paggamit ng mga latest technologically advanced na fighter aircraft. Nitong nakaraang mga taon lang, ay ibinahagi ng Pentagon ng US Defense Department, ang matagumpay na pagpalipad ng isang prototype, ng itinuturing na pinakaunang 6th generation fighter aircraft. Napag-alaman sa taong 2023, naglaan ang US Congress ng mahigit kumulang sa $1.6 billion upang gamitin sa research, development, testing and evaluation. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mga taglay ng isang maituturing na 6th generation fighter plane, at mayroon na bang existing 6th gen na operation-capable aircraft ang Amerika sa ngayon? Ang timeline sa military jet-powered fighter aircraft development ay nahahati sa 5 henerasyon, at naayon ang classification ng mga ito sa kakayahan taglay ng bawat generation. Ang mga ito ay subsonic, transonic, supersonic, Mach 2, multi-mission at high maneuverability, at ang stealth capability. Ang unang henerasyon ng fighter jets ay nagsimulang ma-develop pagkatapos ng World War II. Malaking impluwensya sa development ng mga ito, ang advances sa bahagi ng jet engine development, sa mga bansang Germany at United Kingdom, noong 1940s. Ang mga eroplano tulad ng MiG-15 ng Soviet Union, at F-86 Sabre ng Amerika, na di hamak na mas mabilis, sa mga propeller-driven na eroplano sa nakalipas na dekada, ay dalawa sa mga halimbawa nito. Dito unang nasaksihan ang deployment and utilization ng jet engine. Halos kasabay rin dito, ang almost parallel development ng smart-guided, rocket-propelled, air-to-air missiles. Kalagitnaan ng 1950s, sa mga kaganapan sa Korean War, at sa pag-unlad ng panahon at teknolohiya, dumating ang itinuturing na pangalawang henerasyon ng mga jet-powered na eroplanong, katulad ng F-104 Starfighter, at ang MiG-21, ng Soviet Union. Dito unang nasaksihan, nang makamit ang Mach 2 na maximum speed, ng isang production jet aircraft, na F-104 Starfighter na ginawa ng Lockheed, para sa US Air Force. Para sa kaalaman ng lahat, ang ibig sabihin ng Mach 1, ay speed of sound o nasa 760 miles per hour sa sea level. Karamihan naman, sa mga third-generation fighters ay dinisenyo, na isinaisip ang pagkakaroon ng multi-role capabilities. Hindi na lang limitado sa air-to-air warfare, kundi pati na rin sa air-to-ground, electronic surveillance, at iba pa. Halimbawa sa mga ito ay ang McDonnell Douglas F-4 Phantom, General Dynamics F-111 Aardvark, at ang Sukhoi Su-17. Sa era din na ito, nasaksihan ang pagbago ng aerial tactics ng mga pilotong Amerikano, tulad ng pag-asa na lamang sa latest weapon technology, partikular na sa air-to-air missiles. Ang itinuturing dahilan dito, ay ang patuloy na regular improvements, sa kakayahan ng mga air-to-air guided missiles, tulad sa AIM-9 Sidewinder, na may infrared guidance system, at ang ginagamit noon na AIM-7 Sparrow missile, na may radar guidance naman. Isang epekto sa pagbabagong ito, ang F-4 Phantom ng unang lumabas ay walang internal cannon. Solely dependent lang ito sa missile deployment bilang panlaban. Sa 1960s din nasaksihan ang malalaking improvement sa bahagi ng supporting avionics, tulad ng Doppler radar, off-site targeting, at terrain warning systems. Pagdating ng dekada 80, habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng Western world at Soviet Union, sa naganap na Cold War, dito nagsimulang lumitaw ang mga bagong tuklas na teknolohiya, tulad ng fly-by-wire, composite materials, digital avionics, makabagong sensor tulad ng synthetic radar, and infrared search and track. Ang mga ito pinapitalize ng weapons designers at defense industry players, upang magamit sa latest round of fighter planes na lumabas. Ang legendary na McDonnell Douglas F-15 fighter ng Amerika, ginawa na isinaisip ang paggamit ng mga latest advancement. Ang naging resulta ay isang very flexible na baseline design, kaya may attack at air superiority versions ang nasabing eroplano. Ang F-16 naman ng General Dynamics, ang isa sa pinakaunang aircraft na gamit ang fly-by-wire systems. Later on, ang F-A-80 ng US Navy,
ay nagtataglay din ng multiple role for fighting, kung saan pwede siyang ground attack precision bomber, at kung matapos na sa misyon na ito, maaari na ito mag-revert back to air superiority role. Ang mga karakter ng 4th generation fighters ay siyang nagbigay daan sa susunod na henerasyon. Ito ay ang pagdating ng stealth, super maneuverable, super cruise capable na 5th gen fighter planes. Sa larangan ng stealth technology, di hamak na US talaga ang nasa forefront sa research and development. 1992, unang nasulyapan ng buong mundo, and pinakaunang stealth fighter in actual combat, sa naganap na unang digmaan sa Iraq. Ang F-117 Nighthawk. Ito ang nanguna, sa initial round of bombings, na ginawa sa loob mismo ng teritoryo ng Iraq. Taglay ng Nighthawk, ang mga angular, at trapezoidal planes ng fuselage, at angled down ng twin vertical stabilizers nito, upang mag-deflect ng radar waves na nagreresulta, ng reduced radar signature. Hindi nagtagal, inilabas ng Amerika ang F-22 Raptor na gawa naman ng Lockheed Martin. Ito ang kinokonsidera ng karamihan na pinnacle of modern fighter technological design, dahil parang lahat na lang yata ng katangian ng isang ideal na pandigma sa himpapawid ay taglay nito. Ito din ang pinakaunang 5th generation fighter plane. Ang mga features nito ay talagang nakamamangha. Improvements sa stealth character, super cruise ability, o ang kakayahang lumipad sa supersonic speed na di gumagamit ng afterburners. Super minimum radius turn, data network fusion, powerful na 2-dimensional thrust vector, F-119 Pratt & Whitney engine. Active electronically, scanned array radar na gamit sa detection, target tracking and illumination, electronic jamming, at marami pang iba. Pero ang nakamamangha rito, ay 1997 pa nang unang inilabas ang Raptor. Dekada muna ang dinilang, bago makagawa ng sariling 5th gen stealth fighter, ang ibang bansa tulad na lamang, sa Su-57 Falcon, ng Russian Air Force, na inilabas noong 2010. At ang J-20 ng China, na unang lumipad ng 2011. Sa kabila nito, hindi nagpatinag ang Amerika, dahil sa gumawa ulit ito ng pinaka-latest na F-35 Lightning, Joint Strike Fighter, na inilabas naman nila ng 2006. Mas maliit kung ikukumpara sa F-22 at mas mura ang presyo sa bawat unit. Bagamat mas mabilis and more nimble ang Raptor, more advanced naman ang Avenex, at radar and communication, electronic and computer systems nito. Ang F-35 ay kayang mag-illuminate ng multiple enemy targets, para sa mga kasamahan. Ibig sabihin, kaya nitong gampanan ang role ng Airborne Warning and Control System, o AWACS. Tunay nga nasa golden age tayo, pagdating sa fighter aircraft design. Sa kasalukuyan, ang pang-anim na henerasyon ay hindi pa inilalabas. Bagamat ngayon, maraming bansa ang nagpahayag ng interes sa paggawa ng isang 6th gen fighter, halos lahat ng mga ito nasa planning stage pa lang. Tanging Amerika pa lang ang nagpahayag ng successful test ng isang prototype. Pero, nakasisiguro tayo na ang continuous development ng programa na ito ay isang closely guarded secret. Gayunpaman, expected ng mga defense experts ang mga magiging katangian pang teknolohiya nito, tulad ng artificial intelligence, at autonomous flight capabilities at marahil self-healing scheme, at maraming iba pa. Pinaniniwalaan na kung ilalabas man ang next generation air dominance fighter plane, o NGAD, ay magkakaroon ng radical na pagbabago sa nakasanayan na aerial combat environment sa mga susunod na digmaan. Sa kabuuan, ang pag-unlad ng fighter planes mula sa una, hanggang pang-anim na henerasyon ay naglalarawan ng masusing pagsusuri at pagsasanay ng aviation industry sa pagharap sa mga hamon ng modernong kaguluhan. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay maaari po kayong mag-subscribe sa aking munting channel. Pwede rin po kayong magpunta sa comment section para sa inyong mga katanungan at suggestions para sa susunod na topic. Maraming salamat po.